Hi guys, this is Marzanyo again at magandang araw po at pag-uusapan natin at gagawa pa tayo ng commentary at reaction dito sa sinasabi nila no yung itsura daw ng langit no at pinakita daw ng AI. Gaano ba katotoo to at ano ba talaga ang itsura ng langit? So ito i-react muna natin itong video ni Ian Akda. So tara, subukan natin i-play at tingnan natin guys kung gaano to katotoo. Tara. Lakay natin, pinakita doon kung ano yung itsura ng impyerno sa pamamagitan ng AI. Okay. Alam naman natin na sa panahon natin ngayon, mas marami ng mga tao na nagtitiwala sa mga AI. artificial intelligence. Hindi natin maikakaila na talagang malaki yung maitutulong ng mga artificial intelligence o AI sa ating mga buhay. Marami talagang kayang gawin yung mga AI. Sabi nga natin, kaya nito magbigay ng iba't ibang mga impormasyon o kaya man mga sagot sa ating mga tanong. At hindi lang yun, kahit yung Itatype mga mo lang yan. larawan na gusto nating makita. Itatype Kahit mo lang, kung mag-generate ng sasagutin iba't ka na. ibang mga imahe base sa kanyang kaalaman at sa mga impormasyon na pwede niyang makuha. Last time nga tinignan natin dito kung ano nga ba yung itsura ng impyerno base doon sa image na pinakita ng AI. Masasabi natin na halos kapareho lang din ito doon sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa kung ano yung itsura ng impyerno. Ganun din sa pinapakita ng media. Ngayon mga kapatid, kung may ilang mga tao na sinasabi nila nakapunta raw sila sa impyerno at muling nakabalik, at yun nga sinabi nila kung ano yung mga nakita nila doon. Ngayon mga kapatid, may mga tao rin naman na nakapunta raw sila sa langit at muling nakabalik dito sa lupa. At nagkwento rin sila ng iba't ibang mga experience nila at mga nakita nila doon sa kalangitan. Pare-pareho ang halos sinasabi ng mga tao na nakapunta raw doon sa langit at muling nakabalik dito sa lupa. Madali lang kasi mag-claim na nakapunta ka ng langit. Siyempre, wala, hindi naman, kumbaga, kahit sino pwede mag-claim na nakapunta ka sa langit, no? Nakapunta ka ng impyerno. Madali lang kasi guys Kaya lang, hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi nila or hindi ko rin pwedeng sabihin na totoo din. No? Pero kasi, magbe-base tayo dun sa sinasabi nila. Pero sabi nga nila, no, iisa lang daw, maganda daw ang langit. Of course, gawa ng Diyos yun, yung langit no? Pero tuloy muna natin ito guys. Sinasabi nila na napakaganda raw sa langit. Kaya nga ang sabi ng ilan, ayaw na nilang bumalik dito sa lupa dahil doon sa kagandahang naranasan nila at nakita nila doon sa kalangitan. Yung mga nakapunta sa langit, ang mga pare-parehong sinasabi nila, doon daw sa langit ay talagang napakaliwanag. So yun daw yung Maliwanag. lugar na talagang punong-puno ng liwanag at walang kadiliman. Ganoon din sinasabi nila na bago ka makapasok ng langit, meron daw doon ng malaking pintuan. Bukod dyan, yung mga daan daw doon sa langit, punong-puno ng ginto at punong-puno ng mga bahay na titirahan ng mga taong nandoon. Sinasabi rin nila na nandoon daw yung ating Panginoong Sokristo at yung mga taong nandoon na mga nakaputi. At yung pinakamadalas sinasabi ng mga tao na nakakapunta raw doon sa langit, meron daw doong hardin o kaya man parang paraiso. Na Hardin, kung may hardin, hindi parang earth pa rin siya dating Pero tuloy natin to. puno ng mga bulaklak at mga paru-paro. So yun yung madalas naririnig natin ng mga testimony na sinasabi ng mga taong nakarating daw doon sa langit at nakabalik dito sa lupa. Ngayon mga kapatid, kung Dito kasi nakita nila yung langit Nakita nila yung itsura yung mga nagtataong nagkiklaim Pero tuloy natin to guys. natin yung AI kung ano yung itsura ng langit, pareho lang din ba ito doon sa mga sinasabi ng mga tao na nagsasabi nga na nakarating daw sila sa langit at muling nakabalik dito sa lupa? Ngayon tingnan natin, ano nga ba yung itsura ng langit base sa AI? Based sa AI. So dito nakikita natin na may mga ulap pa rin. Ulap, no? Merong mga taong naglalakad. So actually, sinerge ko yan guys yung mga image dito. So dito makikita natin na may mga ulap pa rin. Ito yung generated ng AI na mga picture. So yan, may mga castle pa rin, no? Ganun yung nilalarawan ng AI Parang bahay pa rin, may mga material things, no? Kung ano yung nakikita natin sa lupa, meron din sa langit doon. Ito, hell ata to. Pero ito, yun, sinasabi nila, puro may ulap, no? Kasi langit nga. No? Anyway, tuloy natin to guys. Puro may castle, no? So nakita natin, base sa mga imahe na ito, talagang napakaganda ng langit. Okay. At yan yung pinakita ng AI. Okay. Na masasabi natin, kapareho din sa sinasabi ng mga tao. Okay. So ano nga ba yung masasabi natin dito patungkol sa mga larawan na pinakita ng AI patungkol sa langit? So ang sagot lang natin dyan ay tulad doon sa impyerno. Kung ano man yung mga larawan na ipinakita ng AI patungkol sa langit, wala rin katotohanan dyan. So ibig sabihin... Ako naniniwala ako sa kanya rito na sinabi niya na walang katotohanan. Kasi guys may naalala kong verse sa Biblia. No, yung sinasabi dun sa unang Korinto 2:9. Sabi dito,
Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kung dito sa talata ng unang Korinto 2:9, no, malinaw guys na sabi rito, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos. So, yung mga nagsasabi na pumunta na sila ng langit, and how come na nakita ninyo? Sabi sa Biblia kung paniniwala natin ng Biblia, no, hindi man sumagi sa isip natin yung bagay na nandun sa langit Yung mga bagay na inihanda Ibig sabihin inihanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya, yung mga taong maliligtas, God willing, no? Sa tulong at awa ng Diyos maliligtas. Yung mga tao, no, hindi natin nakita yun. O hindi man sumagi sa isip natin. So yung mga nagkiklaim na nakita nila yung langit, ako para sa akin, I don't know, baka ano lang sila, baka gutom. O kaya puyat. Ano? Pero still, karapatan nila yun, no? Pero ako talagang, kung naniniwala ako, mas naniniwala ako sa Biblia kaysa sa AI kaysa sa mga sinasabi ng tao. Kasi right now, di ba parang merong regalo may regalo ang Diyos sa'yo, tapos biri mo nakita na yung regalo ng iba. So parang hindi na siya surprise. Hindi na siya regalo, o hindi na siya hinihanda kasi nakita na ng ibang tao. So anyway, no, tingnan pa natin yung ibang mga explanation dito, guys. Pakinggan natin 'to. Sa ating mga Pinoy, malamang nadinig mo na ang iconic na linyang, ang taas ng exposure ng picture mo para kang kinukuha ng liwanag. Ibig sabihin, para kang iaakit sa langit sa sobrang liwanag. Parang gano'n naman. Because according to the Bible, God is light. Pero may other concept pa pala sa loob nito. Sa langit daw kasi ay di nagagabi, hindi kailangan ng kandila o kahit liwanag ng araw So man yun lang. yung sinasabi Sapagkat nila, the Lord no? gives them light and they shall reign forever and ever. Pero may limitasyon ba ang kayang i-accommodate ng langit? Well, since i-describe sa Biblia Kasi na guys, kasi ang magiging natin dito yung mata natin, yung mata kasi natin may limitation yan Hindi talaga kayang liwanag yan sobrang liwanag. Hindi rin pwede yung sobrang dilim. Hindi rin tumatagal. So, balance. Kaya meron 24 hours na ginawa ang Diyos May araw, may dilim. So, yung dilim, kailangan mong pahinga pag yan. Gising ka, tapos puro dilim. Lalaano talaga yan, magkakadiferensya, Tuloy maraming natin to. mansyon na naghihintay sa atin sa langit. Naniniwala ang karamihan na walang limit ang langit at lahat daw ay pupwedeng makapasok sa lugar na ito. Oo. At ang eternal life ay biyaya ng Diyos, isang regalo, at makukuha mo ito sa pamamagitan ng faith kay Jesus. Pero alam nyo ba na may paniniwala ang iba na eksaktong 144,000 na kaluluwa lang ang nakareserve sa langit? Ngunit hindi pabor dyan ang mga eskolar. Ayon sa kanila, ang 144,000 Actually, mahabang usapan lang yung 144 na yan, guys Yung, hindi lang yun alam ko, pag sa Biblia kasi, parang maliligtas marami. No? Marami ang maliligtas Pero, mahabang usapan na to, guys, pero tuloy natin to. na numero na makikita sa Biblia ay isang character descriptive number lang. Ibig sabihin, ito ay paglalarawan sa group of people na naging faithful kay Jesus. At sila ay hindi lang basta makakarating sa langit dahil sila din ang magiging katulong ni Jesus upon entering the gates of heaven. And speaking of the gates of heaven, marami sa atin ang nakaka-imagine kapag sinabing San Pedro, San Pedro. ay yung tao na may hawak ng susi doon sa pintuan. Dito ate susi, dun sa San Pedro sa Pinoy version may hawak na manok. Diba? May hawak na manok. Pero tingnan natin to. Ang langit. Pero, totoo kaya ito? Ano yung clue na makikita sa Biblia? Kapag tinday sa Book of Matthew, nasusulat na sinabi Matthew. ni Jesus kay Peter na I will give you the keys to the kingdom of heaven. At ang ibig sabihin nito ay si Pedro, yung mismong susi. Meaning, he was the guy who's going to be in complete charge. Pero kasi alam niyo, tandaan niyo guys, ang Panginoon sa Kristo kasi nagsasalita siya ng double blade So, hindi lahat literal. O mo gagawing literal. Kasi siyempre yung susi, hindi mo magagamit sa heaven yun 'Di ba? Susi. Ang heaven, mataas yun guys May tinatawag na ikatong langit. Yung susi, kung literal na susi, hindi mo magagamit doon. No? Kaya nga, dun sa langit, wala nang material things doon 'Di ba? Mga bagay na hindi kumukupas nandun
Kaya bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan eh. Yung susi, nabubulok yan eh. Kinakalawang, kahit sabihin natin gawa yan sa gold. Ano yan, nagiging, ano yan, kinakalawang yan, kulay green. No? Alam nyo yun guys, di ba? Tutuloy natin to. Pero, basta tandaan natin, pag ang Panginoon sa Kristo ang sasalita, ano yan, hindi literal. No? Spiritual. Tuloy natin to. After Jesus was gone. At hindi yung pinaniwala sa atin noon na si San Pedro daw ay nandoon sa pintuan ng langit na actually hindi makikita sa Biblia dahil ito ay sa comics at mga pelikula lang. Oo, At sa mga pelikula lang yun eh. hindi lingid sa kaalaman natin na St. Peter denied Jesus 3 times in front of many people Oo. during his trial. Lahat kasi ng nakakakilala kay Jesus at mapapatunayang kasamahan niya ay mapapahamak din. Kaya itinanggi ni Pedro na kasama at kakilala niya si Jesus. No? So, medyo ano tayo guys, talon tayo. Tingnan natin yung kay ano, sa iyong araw. At ang pagkatayo ng bayan ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang tambo ang bayan ay 12,000 estadyo o 2,400 kilometers ang haba, at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ito mga kaibigan ang syudad ng New Jerusalem. Kung ating makikita mga kaibigan ay napakaluwang nito. Ito lamang ang parang Manila ng buong kalangitan. Kumbaga ito ang sentro mga kaibigan na syudad Sentro. sa langit na bayan na ito ang titirahan ng mga taong nananampalataya sa ating Panginoon. Sa verse 17, binabanggit dito, at sinukat niya ang kuta nito ay 144 na siko o 64 meters ayon sa sukat ng tao sa makatuwid bagay ng isang anghel. Sa verse 18, ito mga kaibigan ang nakakamangha, ang itsura mga kaibigan ng langit na bayan. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe. Wow! At ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Oo mga kaibigan, ang itsura ng kalangitan ay puros ginto at makikita natin dito ang mga mahalagang mga bato Mahalagang bato. na sobrang mamamahal pero sa langit mga kaibigan ay natural lang ito. Ito mga kaibigan ang binabanggit sa libro ng Revelation. Ang mga mahalagang bato na natural lang mga kaibigan sa langit na makikita natin. Ito mga kaibigan sa verse 19 makikita ang jasper, sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, Mamahaling mga bato. sardius, chrysolite or chrysoberyl, beryl, topaz, chrysoprase, jacinth at amethyst. Kung ating makikita, ito mga kaibigan ay mahalagang mga bato na nagkakahalaga ng milyones kahit ito lamang mga kaibigan ay maliit lamang. At sa langit na bayan mga kaibigan, wala ng graba, wala ng hollow blocks na gagamitin para sa mga material ng ating bahay sapagkat ang ating mga bahay mga kaibigan ay gawa lahat sa mahalagang mga bato katulad ng diamante at mga precious stones na aking nabanggit. At syempre mga kaibigan, hindi mawawala ang ginto. Sa verse 21 mga kaibigan, binabanggit niya dito, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay 1 perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Oo mga kaibigan, napakaganda ng gate ng langit sapagkat ito mga kaibigan ay purong perlas. Kung inyong mapapansin mga kaibigan, ang perlas ay ginagawa mga kaibigan ng ilang Napakamahal daang ang perlas, taon no? ng isang kabibe, na ang perlas mga kaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga luha ng kabibe dahil mga kaibigan sa mga irritants. At ito mga kaibigan ay nabubuo at nagiging perlas, na ang ibig sabihin niya mga kaibigan na perlas na gate doon sa langit na bayan ay sa ating pagpasok pa lang makikita natin mga kaibigan ang mga iyak natin, ang mga luha na ibinuhos natin dahil sa paghihirap dito sa lupa. At sa ating pagpunta doon sa langit na bayan makikita natin ang ganda ng gate na naipon ng mga luha ng mga anak ng Panginoon, at sa wakas ay makakapasok na sa langit na bayan. At mga kaibigan, alam nyo ba, hindi na natin kinakailangan ang kuryente doon. Verse 23, at ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalulatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Ang Oo, mga Panginoon sa kaibigan, Kristo. No? ang ating ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sa sobrang kaliwanagan niya ay maiilaw niya ang buong lugar mga kaibigan sa langit na bayan. Pahayag 21. So maiisip mo guys, no, yung ilaw na yun talagang naniniwala ko dito sa kasulad sa Biblia, no. At ang nagsulat kasi ng Revelation si Juan. No, syempre guys, yung nakita niya sa langit, yung nagpunta siya doon. No? Parang merong tawag dito guys, merong vision sa kanya, no. Yung mga ginto, so
Yun talaga, inilarawan niya kasi yun ang alam niyang mga bato. But still, hindi natin alam kung ano yung bato yun nandun. Inilarawan niya guys na isinulat niya, kasi kung isusulat niya, may bato siyang ganito. So, inilarawan niya yon para maintindihan ng tao. But still guys, no, yung panahon na nandun siya, hindi natin alam kung ano yung bato na yon. Pero inilarawan niya base dun sa mga batong nandito sa earth. No, but still guys, sabi nga sa Biblia, kung pagbabasehan natin yung itong sa talata, no, hindi sumagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, parang isipin mo, bakit ganun? Hindi sumagi pero ba't nakita ni Juan doon sa Revelation? Na ano niya lang yun guys, na describe niya, no, sa pamantayan na meron doon sa earth. Pero kung tutuusin, hindi natin alam kung anong klaseng bato yun. Kung ano yun, no? Inilarawan niya lang. So, mahaba-haba lang itong discussion. Pero still guys, kung ang pag-uusapan natin is about dito sa AI na sinasabi nila na nag-generate siya nag-generate, no, ng paglalarawan dito sa langit, no, mas maniniwala tayo sa Biblia. Ako naniniwala ako sa Biblia kaysa sa AI. AI kasi nagdepende ito sa sinasabi ng mga tao, sa description ng mga tao. Basta ako, in the end, maniwala tayo sa Biblia at ipilitin natin na maligtas tayo. Hindi naman kailangan na malaman natin ano ba itsura, ganito, ganyan. Basta ako, naniniwala ako na may langit, no? Bilang Kristiyano. At ang point ko lang is mas gusto kong pumokus kung paano ako maliligtas. No? Alam mo nga itsura, ganito, ganyan. So, pero tayo naman ay nagpapabaya bilang isang Kristiyano o bilang isang tao. Gumagawa tayo ng mali. No? So, in the end, di ba, ang pinaka-importante sa lahat, maniwala tayo na may langit at maniwala tayong may Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. At kung may nasabi po akong hindi nyo nagustuhan, please correct me if I'm wrong. Basta ako, no, ito, nire ako to para maging aware din tayo. At dapat isipin natin sa araw-araw ang mga bagay na spiritual, hindi mga bagay na temporal o mga bagay na mga material. No, I hope guys nag-enjoy kayo at sana naunawaan nyo ako sa sinasabi ko dito sa aking video reaction. At maraming salamat sa Diyos and to God be the glory guys. Bye-bye! Ikaw na lang ang katabi